Si Camila Elizalde ay kumikita ng dagdag na pera mula sa isang part-time na trabaho sa isang hotel ngunit kinaladkad ito sa silid at hindi sinasadyang nakipagkaisa sa isang misteryosong lalaki. Walang oras para malungkot si Camila. Siya ay napakatigas na kahit 4 na taon na ang lumipas, niregaluhan siya ng mga quintuplets. Madalas na binubuli si Camila ng mga tao sa kanyang paligid dahil sa panganganak ng mga quintuplet na walang asawa, ngunit sikat si Camila. Siya ay malakas, maasahin sa mabuti, at nagsumikap sa kanyang buhay. Sa isang optimistiko at malakas na personalidad, hindi siya nadala sa pagpapalaki ng 5 anak ngunit namuhay ng napakaaraw. Si Steven Richards ay isang batang bilyonaryo. Ang presidente ng Richards Group, sa murang edad, ay walang awa at mahigpit, kilala sa kanyang bakal at madugong kasanayan, at hindi interesado sa mga babae. Pero dahil sa isang aksidente, dapat ay kasali siya at nakabonding sa isang babaeng dayuhan na kanyang nakakatulog. Matapos ang 4 na taon na hindi nakita ang figurang iyon, nakita niya ito pabalik sa Imperial Bar. Napakapangit ng suot ng babae. Nagulat si Russell na hinawakan ang braso niya. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Steven sa mapait na boses. "Pwede mo bang bitawan ang kamay ko?" tanong ni Camila with that irritated expression. "Bukas ng hapon, pupunta ako dyan. Siguraduhin mong nasa pwesto niya ang babae," sabi niya sa matigas na tono. Tuldok tuldok tuldok. "You are very handsome but lamentably too narcissistic, sir. Thinking that women are after you. After all." Bumaba ang tingin ni Camila. "Ano ang nakikita mo? Ganyan ba kalaki at kalakas ang sayo para silipin pa kita?" "Hindi ako sigurado," ani Camila, putting on an elemental face while looking at Russell, who was frozen after hearing her words. "Ikaw, hindi ginustong one-night stand. Room 444. Nagulat na lang si Camila na kakabit pa lang ng access key para makapasok sa kwarto ng hotel nang biglang bumukas ang pinto, at mas nagulat pa nang hinayla ang kamay nito papasok at isinara ng mahigpit ang pinto. Anong nangyari? Hindi pa rin ma-digest ni Camila ang nangyari. Napakadilim sa loob. Sinubukan ni Camila na makakita ng malinaw. Nakikita niya ang silhouette ng isang matangkad at matipunong lalaki. Matalas ang panga ng lalaki. Halatang halata ang guwang ng pisngi niya dahil tumatama sa mukha niya ang malamlam na liwanag. Ano ang mga? Walang oras si Camila para tapusin ang kanyang mga salita. May humawak ulit sa braso niya at hinayla ito ng marahan. Hindi lang iyon, tinulak din siya ng lalaki hanggang sa tumama ng husto ang likod niya sa ibabaw ng kutson. Napadaing si Camila, lalong nadagdagan ang kanyang gulat nang maramdaman niyang may umakyat sa kama kung saan siya natutulog. Teka, sino ka? Napahawak si Camila sa dibdib ng lalaki. Mabilis ang galaw, kaya hindi na nagkaroon ng oras si Camila para iwasan ito. "Tumahimik ka at tulungan mo ako." Ang garalgal niyang boses ay parang napaka-sexy sa pandinig ni Camila. Mukhang may hawak itong lalaking ito isang bagay pabalik. Nakita ni Camila ang mukha niya nang tumama ang dim light sa gilid ng mukha ng lalaki. Isang napakagwapong lalaki, gayunpaman, hindi ito ang tamang oras para hanggaan ni Camila ang walang hiya na figure sa itaas niya. "Hindi, lumayo ka sa akin." Hinampas ng malakas ni Camila ang dibdib. Sa kasamaang palad, ito ay ganap na walang epekto sa lalaki. Then everything just happened, hindi kayang labanan ni Camila ang lalaking ito. Lalong naging totoo ang mga haplos niya kay Camila, hanggang sa isa-isang nagsimulang tanggalin ang kanyang mga damit. Noong gabing iyon, hindi inaasahan ni Camila na magagawa niya ang bagay na iyon sa isang kakaibang lalaki na ilang minuto lang ang nakalipas. ******. Kinaumagahan, nagising si Camila na namumugto ang mga mata. Napangiwi siya sa sakit ng kanyang singit. Nakapamulsa si Camila sa banyo na may dalang kumot para matakpan ang hubad na katawan. Matalim na tinitigan ni Camila ang kanyang refleksyon sa salamin. Kitang-kita ang galit sa medyo mapotla at magandang mukha nito. Nakakuyong ng mahigpit ang mga kamay niya. Pero ayaw ni Camila na malungkot. Mawawala ng silbi ang pagsisisi sa kapahamakan na nangyari sa kanya kagabi. Mabilis na isinuot ni Camila ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig at agad na lumabas ng silid ng hotel na naging saksi kung gaano siya kalungkot kagabi. Pagdating sa apartment, nakita ni Camila si Amara na tahimik na kumakain ng almusal. Napatingin si Amara sa kanya. "Magaling ka,"
Tanong ni Amara. Walang sinabi si Camila. Umupo siya sa tapat ni Amara, kinuha ang toast, at agad itong kinain ng mataba na parang isang babaeng nagugutom. Ganun pa rin ang titig niya, napakatalim. Pinagmasdan ni Amara si Camila na may naiinis na tingin. Itong asong babae, kaya nakakainis. Pero agad na nagbago ang tingin niya sa disgust dahil nilingan siya ni Camila. Napangiti si Amara. You look really messed up. Come in your work uniform. And your face is very wrinkled, komento ni Amara na hindi pa rin pinansin ni Camila. Hindi pa rin nawawala ang galit ni Camila, hanggang sa lumipat ang tingin ni Camila sa kanyang palso. Laking gulat niya. Since kailan ako nagsuot ng relo? Tanong ni Camila sa sarili. Ngunit nang makita ni Camila ang relo, na ang modelo ay para sa mga lalaki, agad na napagtanto ni Camila na maaaring ito ay pag-aari ng halimaw na lalaki kagabi. Correct. Mabilis na nabaling ang tingin ni Amara kay Camila nang nagmamadaling tumayo ang kaibigan. Ano ito? Tanong ulit ni Amara, this time in a lazy tone. Ngunit pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin sa palso ni Camila, at nanlaki ang kanyang mga mata. Hinubad ni Camila ang relo at binalak itong itapon sa basurahan. Maghintay. Mabilis na inagaw ni Amara ang relo sa kamay ni Camila. Huwag mong itapon. Siya blurted. Hindi. Dapat tanggalin. Huwag. Ibigay mo sakin. Agad na inagaw ni Amara ang relo kay Camila. Walang pakialam si Camila. Kudlit tandang padamdam. Sino ang nagbigay sa kanya ng sikat na relo na iyon? Ito ang Vacheron Constantin Tour de Isle. Ang relo na iyon ay nagkakahalaga ng $1.5 milyon. Si Camila ay tamad makipagtalo at talagang walang pakialam. Hinayaan niyang kunin ni Amara ang relo habang papasok siya sa banyo para linisin ang sarili dahil dumi-dumi siya. Samantalang si Amara, ang babae, ay humahanga pa rin sa marangyang relo na nasa kanyang palso ngayon. Nagliliwanag ang mukha niya. Anong panaginip niya kagabi na magsuot ng relo kung saan 7 lang sila sa mundo? Itong relo, kailangan kong itago agad. Kailangan kong humanap ng ligtas na lugar para sa relong ito. Akin na talaga. Napatingin si Amara sa banyo kung saan naliligo si Camila. Ferk, sino ang lalaking nakasiping niya para kunin ang relong ito? Nagmamadaling bumaba si Amara. Itatago niya ang relo na ito sa isang lugar kung saan walang makakahanap nito. Ngunit natigil ang kanyang mga hakbang nang makita ang isang Rolls Royce na nakaparada sa ibaba. Agad na humakbang si Amara papunta dito. Wow! Bihira lang makakita ng ganitong sasakyan dito. I have to show it off. Magtataka ang mga tao at iisipin na napakayaman kong babae. Nakailang pose si Amara habang pinapakita ang mamahaling sasakyan sa likod niya. She chuckled happily at agad na ipinost ang litratong kuha niya sa lahat ng social media niya. Aalis na sana si Amara, may biglang lumabas sa kotse. Lady, wait! Napatingin si Amara sa lalaking naka-all black. Napatingin tuloy ang lalaki sa kanyang relo. Akala ni Amara ay kukunin ito ng lalaking ito kaya itinago niya ang mga braso sa likod niya. Lady, please come with me. Mr. Steven Richards invites you to come to his place, magalang na sabi ng lalaki. Natarante si Amara pero may na-realize siya at ngumiti. Sige, ang quintuplets. Makalipas ang 4 na taon. Wala pa ring job interview, napabuntong hininga si Camila. Madilim na ang langit, huli na. Hanggang ngayon, sinusubukan pa rin niyang ipadala ang kanyang CV ng direkta sa ilang kumpanya. Ngunit hindi pa rin nakakatanggap ng tawag para magtrabaho. Sobrang frustrated siya nito. Nag-apply siya online, ngunit pareho ang resulta. Sinapo ni Camila ang mukha niya. Nasa tren siya ngayon. Hindi makagamit ng taxi dahil kaunti na lang ang natitira. What should I do? Ubos na pera ko. Pero walang kumpanyang gustong kumuha sa akin sa trabaho. Okay lang. I can try again tomorrow. Yash! Hindi nito pinanghinaan ng loob si Camila. Ilang tao ang nakatitig sa kanya. May 2 taong kilala ni Camila. Bulong tungkol sa kanya. Bahagyang narinig ni Camila ang kanilang usapan. Look at that slut. She was desperately looking for a job. In fact, she used to sell herself. Hanggang sa magkaroon siya ng quintuplets. Nakakadiri. Then, the other lady said, tama ka. Wala na siyang pride. Bakit nahihiya pa siyang umamin? Hindi na bawal sa kanya ang pagbebenta ng katawan. Naikuyom ni Camila ang kanyang mga kamao.
Kumalas siya sa pagkakahawak at lumapit sa dalawang kapitbahay. Hindi niya hahayaan na may maglagay sa kanya ng ganoon. Kilala siya bilang isang kilalang babae sa lungsod dahil hindi siya nagdadalawang isip na balikan ang mga masasama sa kanya. Sabihin mo ng isang beses. Galit na sabi ni Camila. Sinaman niya ng tingin ng dalawang babaeng may mabahong bibig at walang kahihiyang pinag-uusapan siya. Pero agad namang umiwas ng tingin ang dalawang babae. Parang natakot na makita si Camila, na hindi naman mag-alinlangan na harapin sila. Ngumuso si Camila. Two women really don't know about respectful attitude. You guys are not pretty. And so your hearts also. Calling me a slut. Have filthy mouths on me kahit hindi mo alam kung ano talaga ang nangyari. So nakakahiya. Sagot ni Camila. Mabangis ang mukha nitong nakatingin sa dalawang babae kanina kaya hindi naglakas loob ang dalawang babae na labanan si Camila. Kayong masasamang tao, pahiyain mo ako ng ganyan. Akala nila masisira na ang mental ko. Hindi pwede, ito ay hindi gumagana para sa akin sa lahat. Ipaglalaban ko kayong lahat na masama sa akin. Sa wakas ay dumating na si Camila sa bahay. Kinailangan pa niyang maglakad ng malayo sa istasyon ng tren para makatipid. Correct. Ha! Ang sakit ng katawan niya. Mommy, ngunit ang kanyang pagod na ekspresyon ay napalitan ng ngiti nang makita ang kanyang mga quintuplets na baby girls na tumatakbo patungo sa kanya at niyakap ang kanyang mga binti. Mommy, miss ka namin. Sabay-sabay na sabi nilang lahat. Yumuko si Camila, saka niyakap ang kanyang mga quintuplets. Pagkatapos, dumating ang kanyang ina. Amara. Napalingon si Camila sa kanyang ina sa pagbanggit ng pangalang iyon. Nakaramdam siya ng hindi mapakali nang makita ang ekspresyon ng kanyang ina. At sigurado, ang mga sumunod na salita na sinabi ng kanyang ina ay lalong nagpawalang bahala sa walang kibo na si Camila. Nakahalukip-kap ang kanyang ina sa kanyang dibdib. Nakatitig kay Camila sa kanyang nagpoprotestang tingin. Nakita ko yung post ni Amara. Mukhang tuwang-tuwa siya. Magpa-picture habang nagpapakita ng karangyan mga bagay. Umupo sa Bugatti. Subukan mo lang maging katulad niya, Camila. Matalino naghahanap ng mayaman. Ngayon siya ay namumuhay ng masaya. Hindi na kailangang magsumikap. At hindi magkukulang ng ganito ang buhay natin, reklamo ng kanyang ina. Sumuko na lang si Camila. Minsan napakaanghang ng bibig ng kanyang ina. Pero napakalambot ng kanyang puso. Ang patunay nito, kahit na madalas magreklamo ng ganito ang kanyang ina, mahal pa rin siya at tinutulungan siyang alagaan ang kanyang 5 anak. Pagkatapos ng malagim na gabi noon, buntis daw si Camila. Itinago ni Camila ang sanggol sa kanya. Nang malaman ni Camila na 5 fetus ang kanyang dinadala sa kanyang tiyan, laking gulat niya. Never thought na magkakaroon siya ng 5 kambal. Ngunit nanatiling matigas ang ulo ni Camila sa kanyang desisyon. Ayon sa kanya, may karapatang mabuhay ang 5 sanggol. Umalis si Camila sa dati niyang apartment at bumalik sa bahay ng kanyang ina. Siya ay tumutulong sa pagpapalaki ng kanyang mga quintuplets sa tulong ng kanyang mabait na ina at matalik na kaibigan, na hindi sumusuko sa kanya. Dahil nagsilang siya ng 5 anak na walang tatay, madalas nakakakuha si Camila ng masasamang salita mula sa mga tao. Maging ang kanyang mga kapitbahay ay madalas na sinisiraan si Camila. Walang pinagkaiba sa dalawang babaeng nagchichismisan tungkol sa kanya sa tren. Ang mga quintuplet na nakakita sa kanilang ina ay mukhang malungkot ay agad siyang sinubukang pasayahin. Ano ba ang dapat pagselosan, Lola? Ang babaeng nagngangalang Amara ay umaasa sa ibang tao para sa kanyang buhay. Kabaligtaran ni Mommy, na gumagamit ng kanyang sariling mga kasabwat para sa ating buhay. Obviously, si Mommy ay mas makapangyarihan. Si Tita Amara ay walang halaga kung ikukumpara sa Mommy, Lola, sabi ni Bettina. Unang anak ni Camila na seryoso ang mukha. Sinubukan niyang aliwin ang kanyang Mommy at ang kanyang Lola sa kanyang matatalinong salita. 5 anak ni Camila madalas kumilos at magsalita na parang matatanda. Napaka-genius nila. Ang paraan ng pagpapalaki ni Camila sa kanila, at ang buhay na puno ng mga hadlang, ay nagpapauna sa kanila. Nang marinig iyon, nakaramdam ng matinding kirot si Camila at ang kanyang ina. Parehong ngumiti. Ikaw talaga ang pinakamagandang regalo na natanggap ni Mommy. Tuwang-tuwa si Mommy na mayroon ka. Huwag ka nang malungkot, Mommy. We will all always be there for Mommy. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa narinig? Thank you,
babies. Now, hug mommy and grandma. We need love to strengthen. Tiningnan ni Camila ang kanyang mga anak na may singkit na mga mata ng buong pagmamahal. Tuwang-tuwa ang mga quintuplet at saka niyakap ang kanilang mag-ina. Hindi ba't ang gwapo nila Camila? Si Camila, na naglalaro ng mga quintuplet, ay ibinaling ang tingin sa TV, na nagsasahimpapawid ng balita tungkol sa pagbabalik ng mga marangal na anak ng 4 na malalaking pamilya. Mayaman at gwapo sila, puno ng karisma. Sa tingin mo may chance ka sa kanila Camila? Tanong muli ng kanyang ina. Ang ina ay tila nasa sabik na pag-usapan ng paksa. Ngumuso lang si Camila habang umiiling. Parang biro sa pandinig niya ang sinabi ng kanyang ina. Isang babaeng katulad ko, inay. Walang paraan kung sino man sa kanila ang magkakainteres sa akin. Hindi talaga maintindihan ni Camila ang paraan ng pag-iisip ng kanyang ina. So ano, maganda ka, matalino, masipag na babae, kahit isa sa kanila dapat may gusto sa'yo. I'm sure, sabi ng ina. Muli, tumawa si Camila habang umiiling. Hindi interesado, ang mga mayayamang tulad nila ay dapat spoil. Ginagamit nila ang pera ng pamilya para manatili sa luho. Hindi ko talaga type, said Camila na walang pakialam. Mommy, hindi ba kamukha ng iba sa atin ang lalaking may kulay cream na trench coat? Tingnan mo, kamukha natin ang mukha niya, sabi ng isa sa mga batang babae na tumanggo mula sa ilan pang mga bata. Kumunot ang noo ni Camila. Isang lalaking may kulay cream na trench coat. Napatingin agad si Camila sa lalaking tinutukoy ng anak niya sa screen ng telebisyon at tumawa lang ito ng bahagya. Samantala, sa ibang lugar, nagpapahinga si Amara sa marangyang mansyon ni Mr. Steven Richards. Napakasarap I enjoy ang isang marangya at eleganteng buhay na tulad nito. Malaya akong gumastos ng pera, at makakuha ng ministeryo ng hindi na kailangang magtrabaho. Masayang ngumiti si Amara. Tumangala ang mukha niya. Nakababad siya sa jacuzzi habang ninanamnam ang alak na espesyal na inorder niya mula sa pinakamahusay na lungsod na gumagawa ng alak. Camila, kawawa naman ang kapalaran mo. Last time I heard marami kang pang-aabuso mula sa lipunan dahil sa panganganak ng mga quintuplet na walang kasamang ama. Nakakahiya, masyadong miserable ang buhay mo ngayon. Napakaganda, I love na alam mong naghihirap ka. Tawa ng tawa si Amara. Ang deja vu. Bumangon si Camila sa kama. Tulog ang mga quintuplet. Naglakad siya papunta sa dresser niya at nagbihis. Manda ang boses ni Camila at ginagamit niya ito para kumita ng extra income. Napakasipag niya. Anuman ang magagawa niya para kumita ng pera, gagawin niya ito. Nakakuha siya ng trabahong kumanta sa isa sa mga sikat na bar sa downtown. Ito ang Imperial Bar. Inilagay ni Camila ang makeup sa kanyang magandang mukha. Hindi para magpaganda, kundi para magmukhang napakapangit. Masyadong itim at makapal ang mga kilay na sinadya niyang gawin, masyadong mapatla ang pulbus, sinamahan ng matingkad na pulang kolorete, ang malaking nunal sa sulok ng kanyang mga labi, at huwag kalimutan ang kanyang kulot na peluka. Si Camila ay bumuo ng kanyang sariling imahe bilang isang pangit na mang-aawit bilang isang pagbabrand. Dahil sa ganoong paraan, nararamdaman ni Camila na mas maraming bar ang interesadong gamitin ang kanyang mga serbisyo. Tapos na, kara-rating lang ni Steven sa airport. Sasanduan na sana niya ang pinsan niyang si Adam na kagagaling lang sa France. Simula nang dumating siya, marami na ang dumagsa kay Russell dahil sa napakakol nitong itsura. Si Steven ay mukhang ang pinakamahalagang brilyante sa pilak na karamihan. Nagmura si Russell Richards sa loob. Ang lamig pa rin ng mukha niya gaya ng unang pagtapak niya sa airport. Hindi siya sumama sa bodyguard niya. Ang mga babaeng ito ay patuloy na sinusubukang himukin siya na maging mas malapit. Sinubukan silang hindi pansinin ni Steven. Pabilis ng pabilis ang lakad niya. Sa wakas, nakaupo na rin siya sa lobby na naghihintay. Tumingin si Steven sa kanyang relo. Late si Adam. 10 minuto na ang lumipas, at wala pa ring nakikita ang lalaki. Tingnan mo, si Steven Richards, ang presidente ng Richards Group. Siya ay isang marangal na anak. At ang kanyang hitsura ay napakahusay. Paano ba naman kasi ang gwapo niya kahit nakaupo lang siya at walang ginagawa? Gusto ko siyang makausap. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kukunin ko ang aking shot. Dinig na dinig ni Steven ang mga salita.
Nagmura siya sa loob. Kudlit tandang padamdam kudlit. Ayaw ni Steven sa mga babae. Iyon ay totoo. Sobrang hinahamak ko ang mga babae. Sila ang pinaka nakakainis na nilalang. Mr. Richards, pwede ba akong maupo sa tabi mo? Tanong ng babae sa malambing na boses. Sinadya pa ng babae na magpakita ng cleavage. Balak na akitin si Russell na talagang naiinis kay Steven sa inasal ng babae. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan siyang kausapin ng mga babae. Ito ang ikalimang pagkakataon, at si Russell ay nawawalan na ng galit. Umiwas siya ng tingin sa binabasa niyang business magazine habang hinihintay ang pinsan at matalim na titig sa nakakadiri nitong babae. You slut, sinasadyang ipakita sa akin ang cleavage mo, umaasang magiging interesado akong kausapin ka, yun ba? Magsalita sa nakakadiri na tono na may kasamang mga buntong hininga. Walang hiya ka ba miss? You are. Mukhang nataranta at nahihiya ang babaeng nasa harapan niya. Mawala ka sa paningin ko. O gagawa ako ng kakilakilabot na bagay na lalong magpapahiya sa'yo. At hinding-hindi mo na gustong umalis pa sa bahay mo. Masungit na sabi niya. Aba, Steven, sa wakas ay dumating mula sa likod. Nakita ng pinsan kung paano tretuhin ni Steven ang babae. Mabilis na umalis ang babae na namumula ang mukha na nahihiya at halos umiyak. Napakalupit talaga nitong pinsan niya kapag ayaw niyang maistorbo. Lalo na sa mga babae. Inis na tingin ni Steven kay Adam. Matagal. Pinaghintay mo ako ng 10 minutes later than the set time. You're wasting my precious time, reklamo ni Steven. Tumawa lang si Adam. Fair na, 10 minutes na lang. Not very valuable. Ang aking 10 minuto ay maaaring nagkakahalaga ng $1,000,000, Adam. Tumawa lang si Adam. Come on, cousin. Don't be too harsh on women. Nakita mo ba yun? Muntik na siyang umiyak, sabi ni Adam habang nakaakbay sa balikat ni Russell. Itinulak ni Steven ang braso. Let us go home. Sabi ni nanay hindi na daw siya makapaghintay na makilala ka. Inilipat ni Russell ang topic dahil tinatamad na siyang pag-usapan iyon. Tinuwanan lang ito ni Adam. It's not too late. I still want to have fun. Tara sa Imperial Bar. Matagal na akong hindi nakakapunta doon. Mukhang napaisip si Steven. Pero hindi maiwasan, pinagbigyan niya ang hiling ng kanyang pinsan. Sa Imperial Bar, dumating sina Adam at Russell sa bar nang kumakanta si Camila na pangit ang mukha. Malapit na siyang matapos. Isang kanta na lang at handa na siyang umuwi. Buddy, bigyan mo ako ng vodka, utos ni Adam. Habang naghihintay ng inumin niya, naagaw ang atensyon ni Adam sa figure ng isang napakapangit na babae na kumakanta. Simula pa lang ng pagpasok niya sa bar ay bumungad sa kanyang paningin ang isang pangit na figure ng babae. Sino siya? Kilala mo ba siya? Tanong ni Adam kay Russell, sino parang hindi interesado sa pangit na babae. Tinitigan ni Russell ang babae. Hindi, simpleng sagot ni Steven. Iba ang itsura niya sa ibang mga babae dito. Sobrang striking ng itsura niya. Sabi ni Adam. Mukhang excited si Adam sa babaeng sa tingin niya ay napakakulit. Inilapit ni Adam ang mukha kay Russell at bumulong. Siya ang pinakapangit na babae na nakita ko. Bulong niya na sinabayan pa ng hajijek. Panay ang tingin ni Steven. Hindi talaga interesado sa paksa. Batiin ko siya. Fair na, sinabi niya. Agad siyang lumapit sa stage. Tiningnan ni Steven ng matalim ang kaibigan. Hindi talaga siya interesado. Kinausap ni Adam ang pangit na babae at pinapunta ito sa kinauupuan ngayon ni Steven. Hindi pa rin gaanong interesado si Steven. Pero narinig niyang nagsalita ang babae. Agad na lumipat ang tingin niya sa babae. Magsalita ka ulit. Binigyan ni Adam si Steven ng nalilitong tingin. Biglang sumama si Steven sa usapan. Kahit na sinabi ng pinsan niya na hindi siya interesado. Hindi sumagot si Camila. Nakatitig lang siya kay Steven. Kinaikit ni Steven ang kanyang mga mata. Sobrang pamilyar ang boses niya. Nakilala ko na ba siya dati? Ngunit saan? Samantala, nakaranas din si Camila ng parehong deja vu. Medyo napatitig siya kay Steven. Parang pamilyar siya sa gwapong mukha ng banyagang lalaking ito. Nakita ko na ba siya dati? Parang pamilyar ang gwapo niyang mukha. Siya, parang kakilala ko. Pero sino?